Napakamal-edukado ni dating Pangulong Duterte matapos ang mga personal na banat nito sa kasalukuyang Pangulo. Yan ang mga komento ng mga loyalista. Sabihan ba naman na undergrad ang ating Pangulo, bangag at kung ano-ano pa. Bagamat wala naman daw kwenta, para sa mga loyalista, ang pinagsasabi ni FPRRD ay natalakay pa rin ito at halo-halo ang reaksyon ng mga netizens. Feeling daw itong si Digong dahil gusto niya siya lang ang magaling. Panay mura rin naman daw ang lumalabas sa kanyang bibig. Dagdag pa ng mga loyalista ay magaling daw si Presidente Marcos Jr. Kaya ganito mag-react si Tatay Digong. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Sang-ayon ba kayo? May mga nag-forward na sa akin, may mga nagte-text na, may nag-PM na kung nadinig ko daw yung press conference ulit ni Duterte kagabi. So ako naman, pag napagising ko, pinakinggan ko. Naku, grabe. Wala nang katapusang PI. PI at pang-iinsulto ang ginawa kay Pangulong Marcos. Talaga naman. Ang Pangulong nagtatrabaho gabi araw dito at sa Amerika o sa labas ng bansa. Tapos ang madidinig sa dating Pangulo ay ganyan, pang-iinsulto. Sabi ng, nadinig ko sa bahagi ng kanyang press conference, sabi niya, hindi mo ko tinawagan, kaya ito para sa'yo. Parang gano'n. Hindi mo ko tinawagan, kaya nagkaganito. PI. Hindi daw siya natawagan, kaya nagmura siya at kaya kanyang iniinsulto. Ano yun? Ang feeling ni Duterte, siya ang boss. Natawa naman ako doon. So yan nga po, personal na po ang batikos ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos. Ewan ko kung, pero ayaw ko na iparinig sa inyo. Ayaw ko na iparinig yung video. Respeto sa mga bata at sa mga hindi sanay makadinig ng ganun. Hindi ho karapat dapat iparinig eh. Kasi grabe yung kanyang PI. At saka pang-iinsulto. Sinabi pa naman na second year college lang daw ho si Pangulong Marcos. Parang sinasabi niya, hindi graduate, undergraduate, second year college lang. Siya daw magaling. Sabi ni Duterte, ako ang magaling. Magaling ako, marami akong pinagdaanan. Magaling ako kaysa iyo. Ganun ang mga banat niya. Undergraduate ka, parang gano'n, second year college ka lang. Di ba pang-iinsulto yan? At may mga banta pa siya kung gano'n. Tapos sinabi pa, oy mga good morning sa mga military at police. Totoo ba yun? Wala daw kayong loyalty kay Pangulong Marcos. Yun ang sinasabi ni Digong kagabi. Alam mo, hindi po magandang madinig yun, pero kailangan ko sabihin. Kasi ako naniniwala, professional ang organization ng PNP at AFP. Ang kanilang loyalty ay sa Constitution at sa ating mamamayang Pilipino, sa gobyerno. Ang loyalty niya ay sa gobyerno. Sino ba ang gobyerno? Taong bayan at saligang batas. Tapos sasabihin ni Duterte, wala daw loyalty ang militar at pulis kay Pangulong Marcos. Parang gusto niyang palabasin. Walang loyalty sa iyo, nasa akin. Wow. Parang gano'n. Pero yung pagmumura at saka pang-iinsulto mukhang hindi na ho talaga katanggap-tanggap. Ewan ko kung paano haharapin ito ng ating Pangulo. Kaya binanggit ko lang sa inyo, tama na yun. Ayaw ko nang banggitin pa yung iba. Kasi actually hindi ko tinapos. Napakahaba nung kanyang press conference pero paulit-ulit lang at saka punong-puno lang ng galit na hindi mo maintindihan. Galit siya dahil tungkol sa gentleman agreement, wala daw. Everything. Ang sinisisi niya si Pangulong Marcos. Bakit hindi si Roque ang sisihin mo? Si Roque, di ba? Si Roque, ano tawag ito? Ang nag-confirm na mayroong agreement, di ba? Hindi naman si Pangulong Marcos, naghahanap nga si Pangulong Marcos, di ba, doon sa ambush interview kahapon, ano sabi niya? Bago siya umalis, dapat nga malaman natin ano ba yan? O, di ba? Alex Aquino, good morning. Ayan, taga Marikina. Di ba? O, si Roque ang nagko-confirm na mayroong agreement. O bakit nagagalit siya kay Pangulong Marcos? Siyempre, Pangulo ng bansa, dapat lang kanyang alamin yan. Di ba? Dapat kanyang ipaliwanag, alamin kung ano talaga as Commander-in-Chief. Ay bakit si Pangulong Marcos ang sinisisi? Ay nako. Anyway,
Hindi ko tinapos yung video at yung press con niya kasi alanganing oras. Pangalawa, pang-iinsulto lang naman at saka kung ano ng mga sinabi. Hindi naman tayo bago diyan. Si dating Pangulong Duterte, ganyan talaga ho magsalita. No? Kasama niya si sino ito? Alvarez. Ayan. Sinabi niya, wala naman silang away ni Alvarez kahit na anumang politika ang nangyari na nakaraan. Alam mo naman, natagal na speaker. Sabi niya, kaibigan pa rin sila. Okay lang yun. So, ayun. Bahala na kayo at doon na lang yung pakinggan sa ibang mga balitaan, social media o media. Kung gusto niyo mapakinggan yung mga sinasabi ni Duterte, ako sinabi ko lang yung ilan doon sa mga binanggit niya na ako naawa na rin ako kay dating Pangulong Duterte kasi may ano na talaga siya, mukhang may edad na talaga, walang pasantabi na talaga naman eh. May edad na siya, tsaka parang medyo hirap, ano ba yun? Hirap ba siyang magsalita o ano? Kasi di ba, ilang taon na ba siya? 80 or 79? Pero yung kanyang mga PI malulutong pa rin. Si Pangulong Marcos daw second year, ano lang daw? Parang undergraduate, parang gano'n. Second year college lang daw, gano'n. Anyway. Okay, sunod itong ating pag-usapan, ito. Yung pong bagong warrant of arrest. Bagong warrant of arrest po ni Kibuloy at yung kanyang mga kasamahan na ilabas kahapon ng Regional Trial Court ng Pasig. Nobel po yun. Walang pansamantalang paglaya. Kasi qualified, ano ba yan? Qualified trafficking. Pag sinabing qualified trafficking, so merong minor de edad na di umanid biktima o complainant. Anyway, so yun po. Yung sinasabi ni Tolentino, Senator Tolentino, ng isang araw na bailable daw yung mga kaso ni Kibuloy at pwede raw yan na ipetisyon para mawala yung mga warrant of arrest. Yan na ngayon, Tolentino. Nobel niya, paano yan? Abogado yung si Tolentino, pero sinasabi niya, bailable ang mga kaso ni Kibuloy, pwedeng ipetisyon yan para mawala yung mga warrant. Nakalimutan yata niya yung qualified trafficking ay non-bailable offense. Ayan, ang nilabas ng korte kahapon. O saan kayo maniniwala? Kay Tolentino, abogado, senador, o sa hukuman? Ano sinabi ng Pasig RTC? Non-bailable. So, hindi lang po si Kibuloy ang may warrant of arrest dyan. Siyempre kasama yung mga na 6 pa o 5 pa. Apollo Kibuloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, at saka si Selvia si Manes. Hindi ko kilala yung Selvia sa totoo lang. Itong lahat ng ito, kilala ko Kibuloy, si Jack, si Inteng ito Itong Crescente, ito yung Inteng na tinatawag, yung barangay chairman ngayon ng Barangay Tamayong. Si Pauline dating Vice President dyan for Finance. Pero umalis na yan, hindi na yun member. Alam ko umalis na. Si Ingrid Canada, ito, mabigat to. Next in line ito yung number 2 sa pinakamataas na opisyal sa kanila. Kasi chief administrator ito. Siya yung chief ng lahat ng administrator, Ingrid Canada. Itong Selvia Andico. Yan, pare-para sila. Yung mga kinasuhan sa, ano tawag dito?